Magandang araw mga kasari-sari, kamusta na po kayo? Kamusta po ang inyong mga negosyo? Pero ngayon, tungkol sa negosyo ang ating pag-uusapan mga kasari. Pipilitin kong paikliin ito pero talagang napakahaba. Ano ba ito? Ito yung kung paano tayo kumuha ng permit kapag ikaw ay bago pa lang mga kasari sa tindahan. Tapos gusto mong magkaroon na ng permit, manood ka dahil ito yung ating topic ngayon. Sana makatulong po ako ha mga kasari. So, bago po kayo pumunta ng barangay, siguraduhin nyo po na may picture po kayo ng inyong tindahan. Sa loob, pipicturean ninyo. Tapos sa labas, pipicturean nyo rin po. Tapos dapat may picture din yung inyong basurahan. Yung segregation, tatlo yan. Yung nabubulok, hindi nabubulok, at saka yung isa pa. Dapat ganun mga kasari. Kasi tatanungin kayo ng barangay kung kayo ba ay may ganun. Siyempre, sunod tayo sa batas. So, yun po yung hahanapin sa inyo ng barangay. Tapos, maghanda rin kayo ng valid ID, i-xerox ninyo, harap at likod mga kasari. So parang ganito yan, harap at likod. So ganun po yung gagawin. So pagdating ng barangay, una po magtanong kayo kung may sedula na sila. Kasi kung wala silang sedula, dapat po kasi yung sedula ninyo ay latest. O kunwari sa ngayong taon, sa susunod na taon, ngayong 2024 kayo kukuha ng permit. So dapat ang sedula ninyo ay 2024. So isa yan sa mga requirements. Tapos yung syempre magbabayad kayo para sa barangay clearance kasi kailangan yun, hahanapin ng City Hall yun kung kayo ay may daladalang barangay clearance. Tapos nakalagay doon syempre kung para saan yung inyong barangay clearance. So pagdating ninyo ng City Hall, ang kailangan ay barangay clearance, sedula, at saka yung valid ID na pinaserox ninyo, ganun po. Tsaka syempre mga kasari, ito hawag ninyong kakalimutan. Kung ang tindahan ninyo ay hiwalay sa inyong bahay, tapos mayroon siyang plano o yung tinatawag nilang blueprint, kasi 'di ba ngayon kasi medyo mahigpit na ang City Hall. Pag magpapatayo ka ng bahay, kailangan may plano 'yan, yung blueprint na tinatawag. May bayad 'yun. So dapat kung ganun yung tindahan ninyo nakahiwalay at may blueprint siya, dalahin niyo po 'yun kasi lalo na sa mga baguhan, ngayon pa lang kukuha ng permit, kailangan po yun, hahanapin po nila yun kasi isa yun, kung isa sa mga requirements nila yun, kasi doon nila makikita kung nasaan nakalocate ang inyong tindahan, ang inyong business. Kung ang inyong tindahan naman, gaya ng akin, ito na rin yung bahay ninyo. So, yung blueprint po ng inyong bahay, dapat bit-bit nyo po yun. Mga kasari, ganun po, mahigpit na po. Hindi katulad nung unang panahon, di ba? Magtindahan ka, tapos kuha ka lang sa barangay, tapos pagpunta mo ng City Hall, okay na. Hindi na hinahanap yung plano. Pero ngayon po, mahigpit na talaga. Lahat ng mga cheche, boreche, ay kailangan may bayad na, ha, mga kasari. So, ganun mga kasari. So, kung ang tindahan ninyo, gaya ng akin, so, ang dadalahin ninyo sa City Hall, yung inyong barangay certificate. Tapos, valid ID na naka-back to back, na naka-xerox. Tapos, yung inyong sedula. O, ganyan mga kasari ha. Tapos yung picture ng inyong tindahan sa loob at saka sa labas, picture ng inyong basurahan, tapos yung plano ng bahay ninyo kung yung tindahan ninyo ay nasa bahay, o kaya naman plano ng tindahan ninyo kung nakahiwalay ha, yung blueprint niya, bit-bitin niyo po yan mga kasari. So ganun po ha. At syempre, wag ninyong kakalimutan ang inyong pera, pambayad mga kasari ha. Tapos pagdating ninyo ng City Hall, hindi pa kayo makakadiretso kaagad sa assessment. Sa amin kasi sa labas pa lang may nakalagay na kaagad yan, for business permit, 'di ba? Tapos may application form na ibibigay sa inyo. Magtanong na lang kayo kung saang area 'yon. Tapos i-fill out ninyo 'yon. Nakalagay doon kung ikaw ay renewal, i-check mo yung box na renewal. Kung ikaw naman ay bago, ilalagay mo doon new. So mayroon doong mga dapat i-fill out. Ngayon, syempre yung valid ID ninyo, wag ninyong kakalimutan yan. Tapos pagka okay na fill out nyo na lahat yon, ipa-check ninyo sa naka-assign doon na personnel. Then pag na-check na, okay na, tama lahat yung inyong na-fill out doon, saka pa lang po kayo dediretso ng assessment department. So sa assessment department, sila yung mag-a-assist ng inyong mga requirements, ng inyong mga babayarin. Sila yung hahatol sa inyo.
kung magkano ang inyong babayaran sa inyong permit, mga kasari. So, lahat ng mga sinabi ko kaninang requirements na dapat bitbit ninyo, ibigay ninyo sa kanila. Ha? Pero, syempre, may pila-pila yan. Ha? Doon sa amin may pila. So, kukuha ka ng number. Pagpasok mo pa lang, may number na. Hingi ka doon. Sabi mo, pahingi ako ng number. Pupunta ako ng assessment. So, bibigyan ka number. Tapos, pagdating mo ng assessment, tingnan mo kung ikaw na ba ang susunod. So, ganon. Tapos, i-interviewin ka ngayon ng personnel nila doon. Pagka ikaw ay may alak, may bigas, may sigarilyo, 100% malaki ang babayaran mo. So, ganun mga kasari, dinadaan ko lang sa tawa, pero totoo yan, ha. Tapos, kung ikaw ay magsisinungaling, ha, huhulihin ka pa rin nila yan, katulad ng bigas. Sasabihin, may bigas ka ba? Sasabihin mo, ay wala. Tapos, kukwento-kwentuhan ka, tapos tatanungin ka, may timbangan ka ba? Syempre, pag nagsabi ka na may timbangan ka, talaga namang may bigas kang tinda. So, hindi rin yan sila magsasalita. Bahala na sila kung ilan ang ilalagay nila doon. Syempre, anuhin mo yung timbangan. Di natural, titimbangan ng bigas, di may bigas ka nga. So, ganun mga kasari, ha? Mautak yung mga taga-city. So, sinasabi ko to sa inyo, bahala na kayo, ha? Basta ganun sila mag-assess. Tapos tatanungin ka, kailan ka ba nag-operate, ganyan. Siyempre magsabi ka, ay bago lang po. Siyempre katulad sa akin na August ako nag-start, tapos kumuha ako ng permit pagka 2021 na. Siyempre lugi ka. Huwag kang kukuha ng permit kung ikaw ay nagsimula ng kagaya sa akin, mga kalagit na ang taon na. Kasi isang taon pa rin yung babayaran mo, mga kasari. So dapat kumuha ka, katulad sa akin, di ba? 2020 ng August ako nagsimula. So kumuha ko 2021 na, January, first week ng January kumuha ko ng permit. So gano'n, ha. Then ma-assist ka na nila yan, no? Titingnan yung papeles, tapos marami pang silang itatanong sa inyo. Dapat marunong ka ring mag-sketch, kasi minsan pinapasketch nila saan ba yung location ng mo, ganyan. So gano'n mga kasari ang iyong gagawin. Pagka ikaw ay na-assist na, okay na, syempre, saan ka ba pupunta? Doon ka na sa cashier. So, yung ibibigay sa'yo ng assessment, yung record mo, ayan, makikita mo dyan lahat ng mga pinambabayaran mo. So, lahat ng nakalagay na nakasulat dyan, yan yung babayaran mo doon sa cashier, mga kasari. So, pipila ka na naman, another pila na naman, magbabayad ka. So, doon ka aabutin ng siyam-siyam, ha? Kaya sabi ko sa inyo, magdala kayo ng 2 cellphone kasi para hindi kayo mainip, kaantay kung kailan tawagin yung number ninyo o kung kailan mag-flash yung number ninyo doon sa screen. Pagkahaba-haba talaga, mga kasari. Ha? Next, pagka nakapagbayad na kayo, okay na, di ba? Nabayad na kayo. Balik ulit kayo doon sa pinuntahan ninyo doon sa assessment, ha, department. Kasi ibibigay nyo ulit yung papel ninyo doon, ha? Kakatok kayo doon, magtatanong kayo kung saan pwedeng i-endorse ka mo yung papel na ninyo kasi sa sa permit, kasi nakapagbayad na kayo. So i-check na naman nila yan kung totoong nagbayad ka na. Kapag bayad na, kukunin nila yan, tapos sabi, mag-antay ka lang, tatawagin ka. So, upo ka na naman doon. Aantayin mo kung kailan ka tawagin para dito sa kapiranggot na papel na ito, mga kasari, ha? So, ngayon, pag habang nag-aantay ka, ang hawak-hawak mo na papel ay ganito na. Sedula, tapos ito, yung ID mo na pinaserox, plus yung barangay clearance, tapos yung ito, yung assessment record mo, kung magkano binayaran mo. So, yan na yung hawak-hawak mo. Tapos, sunod, pagka tinawag na ang pangalan mo, ito na ang kasama sa mga papel mo. So, yung mga pinakita ko sa'yo, idadagdag na nila ito. So, ibig sabihin, meron ka ng mayor's permit. Oops, huwag ka mo nang magbunyi. Hindi pa tapos yan. Di ba? Pagka meron ka na nito, mga kasari, ha? I-check mo yan dito sa baba. Makikita mo diyan, yan pa yung kailangan mong hihinga ng mga certificate na yan, mga kasari. So, yan na. So, idadagdag mo na naman ito sa panibagong bit-bit mong mga papel-papel. So, ganyan, ha? Huwag ninyong iwawala talaga kahit isa dyan kasi hahanapin nila yan. So, next na ninyo napupuntahan, magtanong kayo kung saan hihingi ng mga certificate na naka-indicate dito sa inyong mayor's permit. Ano ba yung naka-indicate dito? Kung kayo ay may CCTV, nakalagay dyan, hihingi kayo ng CCTV
clearance. Kung kayo ay yayamanin, ako hampas lupa ako. Wala akong CCTV. Kaya nga nanakawan na ako. Sunod, merong occupancy permit. Tapos kung pag-ibig, kung kayo ay naghuhulog ng inyong pag-ibig, hihingi kayo ng clearance kasi kasama yan, i-attach nyo yan dito. Pero wala na yung bayad mga kasari ha. Next, kung kayo ay may PhilHealth, kung kayo ay naghuhulog ng inyong PhilHealth, pero syempre sa PhilHealth, mautak din yan ha. 3 buwan na advance kagad ang hinihingi nila yan. So kung nag-renew kayo ng permit, ngayon susunod na taon, 2024, January, February hanggang March ang babayaran mo bago ka ma-issuehan ng clearance ng PhilHealth. Next, kung ikaw ay may real property tax clearance, kung kayo po ay merong mga yayamanin, marami kayong mga lupain, bayaran nyo lahat ng mga tax na yon bago kayo makahingi ng clearance kasi kasama yan sa attachment ha, kung kayo ay may ganyan. Next, sana tayo. Kung kayo po ay may, syempre kasama ito yung sanitary health clearance. So, wala na po itong bayad. So, doon rin kayo hihingi sa City Hall. Magtatanong lang kayo. Sa amin kasi pagkatapos mo magbayad sa permit, sa mayor's permit, aakit ka doon sa second floor. So, nandoon yan sila lahat magkakatabi. So, yan, magkakatabi yung hihingan mo ng ganito. Yan, ito ay health certificate. Dapat meron yan. So, idagdag mo na naman yan dito sa papel. Ganyan. Kasi kasama yan siya. Next na hahanapin sa'yo SSS clearance. So, SSS, kung kayo po ay dating empleyado katulad sa akin, tapos inaudlot ang inyong paghulog, maaari kayong magpatuloy. Pero syempre, bago kayo isyuhan ng panibagong certificate, 3 months ulit ang babayaran ninyo. So, kung ngayong taon kayo magre-renew, January, February hanggang March ang babayaran ninyo. So, kagaya sa akin, 630 yung monthly ko times 3. Yun ang babayaran ko bago ako isyuhan ng certificate na SSS. So, doon din yan mga kasari. Magbayad muna kayo. Pero madali na lang po ito kahit ihabol-habol nyo na lang po. Ang unahin nyo talaga yung mayor's permit. So, ito kahit mga sa susunod na araw nyo, kung may time na lang kayo. Pero kailangan po yan. Kasama po yan sa attachment dito. Next, syempre doon sa mayor's permit ninyo, may nakalagay na po yan na city ordinance. Ito po yung ibinigay sa amin, yung pagbabawal ng paggamit ng plastic. So, yan, kasama yan dito. Naka-attach yan. Next po, ito po yung sanitary permit. Ito ay certificate, libre na po naman siya kasi nabayaran nyo na ito. So, hihingi nyo na lang ito doon sa department. Magkakatabi-tabi naman yan sila. Magtanong na lang po kayo doon. So, ganyan po. Dapat kasama rin ito sa inyong permit. Naka-attach din yan. Ganyan po. Next, syempre, hindi yan mawawala ang Bureau of Fire, mga kasari, kahit na kayo ay hindi na inspection ng Bureau of Fire. Katulad sa akin, halusutan na. Meron po yan bayad, 500, ganon. So, kailangan nyo ng certificate, ganon mga kasari, may bayad pa ulit ito. Ganon. So, ganyan kadami ang inyong babayaran. Sunod po, ito, may bayad ulit. DTI. Dapat po, bago kayo pumunta ng City Hall, mag-isip na kayo ng ipapangalan ninyo sa inyong tindahan. Iba po yung pangalan na owner ha. Iba rin po katulad sa akin, di ba? Ito yung aking pangalan. Then, yung pangalan ng aking tindahan ay Remis Sari-Sari Store. So, ganun po. Kasi, bawal po sa isang barangay na may kaparehas kang pangalan. So, dapat po, sa isang barangay, iba-iba yung pangalan. Hindi magkakatulad. So, kaya kailangan si DTI, pagka, kunwari, katulad sa akin, Remy Store, tapos i-check niya yan doon sa kanyang computer kung may kaparehas ka bang pangalan sa barangay ninyo. Kasi kung may kaparehas ka, mag-iisip ka ng panibagong pangalan ng iyong tindahan. Kailangan walang kaparehas. So, may bayad po ito, 230. Pero ito ay 5 years na. So, kinuha ko to nung nakaraan, nung 2023, January 4. So, expiration niya ay January 4, 2028. So, hindi ka nalugi, mga kasari. So, ganyan. Siyempre may bayad talaga yan, di ba? So, dagdag na naman yan sa mga papel-papel, mga kasari. So, ganun po. Tapos, kung kayo ay may pag-ibig, gaya ng nasabi ko, okay din naman po. Kasi, siyempre, pag nagkakaedad kayo, di ba? May pag lumati kayo sa senior, may matatanggap kayo. So, ganun, mga kasari, ang inyong mga
i-accomplish pag mayroon kayong permit. Pero yung unang gawin niyo is yung mayor's permit muna. Yung mga nasabi ko sa inyo na kukuha kayo ng certificate pagka natapos niyo ng inyong mayor's permit. So madali na lang din po yan. Pero syempre higit sa lahat dapat meron kayong ganyan pera kasi marami pong binabayaran talaga ng mga kasari sa tutulang kaya mabigat talaga sa bulsa. Kaya sa mga walang tindahan dyan na nanonood sa akin, wag na kayong magtaka kung bakit medyo mahal minsan ang sari-sari store kasi po yung bayarin sa City Hall hindi bumababa, tumataas po yan. Kahit sabihin natin na bumababa yung mga paninda, sa City Hall po hindi po yun uso. Talaga tumataas yan sila taon-taon. Ganon mga kasari. So, sana po mga kasari ay may naintindihan kayo sa mga pinagsasabi ko. Pero bago po, muli nagpapasalamat po ako kay Ma'am Johnny Ison ng Saudi. Siya po yung nag-request niya sa akin na sana ay maitapik ko daw po. Ma'am, salamat po ng marami sa pag-comment ninyo. Bagamat yung inyong video na napanood ay medyo matagal na, mga 1 month na yata ang itinagal noon. Pero thank you po sa inyong panonood. Sana po ay huwag kayong magsawang subaybayan ng aking maliit na channel. At saka sa mga hindi pa po nakapanood o nakasubscribe at nanonood ngayon, palike na lang po at saka subscribe mga kasari. Malaking tulong na po ito sa akin. At saka syempre gusto ko rin makatulong sa mga kagaya kung may maliit na tindahan para syempre sama-sama tayong umangat. Hindi man yung bigla ang angat kasi nga scam yun. Tayong mga maliliit angat tayo isa-isang hakbang mga kasari. Gusto ko po makatulong din sa inyong mga nanonood at sa mga wala pang tindahan dyan na gustong magkaroon ng tindahan, magkaroon ng idea kung gaano ba kalaki ang babayaran sa City Hall at saka kung ano bang mga dapat dalhin bago pumunta ng City Hall, ano bang mga bibit-biting mga papeles para hindi po kayo pabalik-balik. Pero kung ngayon pa lang nag-iisip na kayo kung gusto niyo talagang kumuha ng permit pero wala pa kayong tindahan. Kung may free time kayo, pwede po kayong magtanong sa City Hall. Sasagutin naman nila yan. At least may idea na kayo. Yun nga lang sa assessment po ng babayarin, nakadepende pa rin po yan sa actual na kasi iba-iba po yung nag-a-assist sa totoo lang. At saka paalala sa mga kagaya kung may tindahan na lalo na sa mga baguhan, dapat po kapag kayo ay mayroon ng ganyan lata na may numero, dapat po nakalagay sa harapan ng tindahan ninyo. At saka yung mga papel-papel na ganito dapat po nakadisplay din sa harapan kasi yung mga taga City Hall minsan nagkakandak yan ng bigla ang inspection tapos hahanapin yung mga papel, lalo na yung mga clearance na nasabi ko sa inyo sa hulihan. Minsan po yun ang hinahanap nila kasi yung iba pag nakabayad na ng mayor's permit, umuwi na, hindi sila kumukuha ng mga sanitary, ng mga Bureau of Fire, hindi na sila kumukuha ng certificate na ganun. Huwag nyo pong kakalimutan yun kasi pag kayo ay nabulaga ng mga taga City Hall at nag-renew kayo ng inyong lisensya, may multa po yan mga kasari, ha? At saka ito ay tulong ko na rin sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Medyo mabigat po talaga ang pagre-renew. Kaya nga sa mga ibang vlog ko, nasabi ko sa inyo, January pa lang nag-aalkansya na ako para pagdating ng renewhan hindi na mabigat sa bulsa, mga ganun mga kasari. Nitong 2023 2021 2022 nag-alkansya na ako kaya pagka 2023 nag-renew ako. Yung inihanda ko pong pera ay 10K. So hindi po siya basta-basta na pera, may kabigatan po lalo na sa ating mga mahihirap, malaking halaga na po yun. Pero syempre wala tayong magagawa, susunod tayo sa batas mga kasari kasi maganda naman talaga magnegosyo na nasa batas at saka nasa legal. So paalala lang ha, muli, yung mga ganyan po na lata na yan, huwag ninyong kakalimutan mga kasari kasi may multa po yan pagka hindi nyo na i-display yan. At saka yung mga clearance na certificate, huwag nyo pong kakalimutan na humingi kasi mayroon po mayroon din po yung karampatang parusa pag yan ay nakalimutan ninyo ha mga kasari. Hindi ko lang alam sa inyo kung magkano ang multa niyan. Pero sa amin hearsay ko lang doon sa mga nakasabayan ko ay 1.5 daw po. Hindi lang nakadisplay yung lata niya, nakalimutan niya tapos nag-inspection nabigla siya. Ganon po.
sinawalang bahala niya yun. Pero nung pag-renew niya, nitong 2023, doon na kami nagpangabot. Kaya nalaman ko, ayun po, sabi niya, mayroon pala siyang multa, babayaran na, multahan siya. So, sayang din po yun mga kasari. Kalahating sakong bigas na yun, yung 1.5 na yun. So, sana maging aral sa iba mga kasari ha. So, thank you po. Sa susunod, abangan nyo naman yung aking itatopic. Ano ba ang gagawin kapag kayo ay mga baguhan sa negosyo, yung inyong naupahan na tindahan, kung kunwari nag-uupa lang kayo, tapos may tindahan na, tapos may permit na siya dati, tapos inyo lang kumbaga ipapangalan nyo lang sa inyo, ililipat nyo lang sa inyo para hindi kayo mahirapan. Ano ba yung mga requirements na kakailanganin at saka saan ba dapat pumunta? So abangan nyo yan mga kasari. So malaki pong may tutulong ito sa mga may ganong suliranin ha mga kasari. So thank you po sa inyong panonood. Sana'y huwag kayong magsawa na antabayanan ang aking mga vlog. Minsan tungkol sa pamilya, minsan yung mga pang-araw-araw nating problema na kinakaharap ha. Mag-comment lang po kayo sa baba para malaman ko kung ano pa ba yung mga topic na gusto ninyong marinig. Muli, thank you kay Ma'am Zoni Ison. Pasensya na po kayo, hindi ko alam kung paano po i-pronounce yung pangalan. Maraming salamat po. So, eto na po ang inyong pambansang tindera, ang inyong Ate Tintin. Mag-iingat kayong palagi, mga kasari.